Nako, breaking news. Naglagan na to sa Malacanang, no? John Vic Remulla, tila yata dito, dismayado ang Malacanang sa ibinida kasi ng John Vic na to na sabi, basahin niya natin to para malaman natin. Dismaya ang Malacanang sa ibinida ni Interior Secretary John Vic Remulla na maaari maibalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico matapos itong mahuli sa tangkang pagtawid sa Germany mula sa Czech Republic. Oh, basahin buong detalye. Ano, Palasyo, dilaglag si John Vic Remulla sa balik Pinas ni Ko. Si John Vic pa may kasalanan. No? Hindi, pero alam mo ito naramdaman ko ramdam ko lang to magkakalaglagan to. Ito bago kasi ano sila, ang utak kasi nila na kay Sara. Sabi ko sa inyo, kung ang galit nyo kay Sara is galit lang dahil sa paniniwala nyo nagkamali sila sa nagkamali ang ginawa ng mga Duterte sa taong bayan na EJK, etc. Galit lang yon. Pero yung sasabihin nyo talagang pamimersonal na, kasi mangyayari niya, walang katapusan yan eh. Pag upo ng isa, hihigante. Kayo, pag upo nyo ulit sa termino nyo, maghihigante. Walang katapusan. Eh ngayon dito, syempre, may, eto hakalan to etong si John Vic, matunog na tatakbo at ang mataas na posisyon. Chismis na naman. Ngayon, syempre, kilalang loyalista din yan. Marami tayong kilala mas loyalista pa dito kay John Vic, pero alasa na ngayon. Ayun, nagsusulong ng Chabit sa Kasara for 2028. Di ba? Mga dating loyalista yan. Pero ngayon, ano sinusulong nila ngayon? Chabit yata sa Kasara. So, ibig sabihin, ayaw na nila kay Marcos. Di ba? Etong si John Vic, naramdaman ko na baka bago mag 2027, ito ay mapalitan at umalis na to. Kasi bakit? Maapektuhan ang posisyon niya sa bago, siyempre, malay mo, nangangarap to maging senador o nangangarap maging vice president ng Pilipinas o presidente, masisira ang image niya, no? Dahil sa nangyayari. Kasi, itong palengker ng Malacanang, nakikita ko walang ibang ginawa kundi idepensahan yung pagkakamali at pagkukulang ng leader. Dapat hindi. Kung ano yung pagkakumuli at ang ginawa ni John Vic, ano sabi John Vic? Humingi ng pasensya. 'Di ba? Siya humingi, hindi kasi kabawasan ng pagkalalaki, yung humingi ka ng pasensya dun sa nahuli na saldi, yung pala hindi. Hingi ng pasensya si John Vic, 'di ba? Pero si Marcos humingi ba ng pasensya? Bagkus, sabi pa ni Antigran, di daw fake news sige, palagay natin di fake news, ano ibig sabihin na nahuli na? Nasaan ba? Di ba kasi ang utak-takbo ng tao kasi, sabi nahuli na talaga. Nakuha na, na-capture, parang ganun. So lumalabas dito, para si John Vic ang nagsasaper. Di ba? Basahin natin. Palasyo, nilaglag si John Vic Remulla sa balik Pinas ni Saldico. Dumistansya ang Malacanang sa ibinida ng Interior Secretary John Vic Remulla na ibalik sa Pilipinas ang dating Ako Bicol Party List Saldico matapos itong mahuli magtangkal patawid sa Czech Republic sa Germany. Pagtawid sa Germany mula sa Czech Republic. Ayon sa Palace Press Officer, ano ba aasahan dito? Na Atty. Castro, ang pahayag ni Remulla noong nakaraang linggo ay hindi sumailalim sa posisyon ni Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos, ng palasyo. Yung sinasabi po ng Secretary John Vic ay maaaring mapauwi in 2-3 weeks. Galing lamang po ito sa Secretary John Vic. Paglilinaw ni Castro. Talagang dinidepensa niya talaga si Bongbong, no? Talagang grabe. Di sabagay, trabaho mo yan. Yan ang utos sa'yo, yan ang command mo, depensahan mo. Sige, okay lang yan. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng panahon nasa kapangyarihan kayo. Tatandaan yan. Ang lahat ng bagay may katapusan. Tandaan nyo yan. Hindi po ito pronounce ng Pangulo at hindi rin po ito pronouncement ng palasyo, dugdug pa niya. So, ibig sabihin, nilaglag niya si John Vic, parang gano'n lumalabas. Diba? Parang siya sabi, si John Vic na may sabi niya, hindi siya si Pangulo. Dapat ang salita dyan, parehas kayong magkakaalyado dyan, parehas kayo nasa trabaho, protektahan nyo ang isa't isa. Na say sorry. Halimbawa, ang stand po ni John Vic, nag-sorry siya, ganoon din po kaming nasa PCO, ganoon din po kami ng Malacanang, humihingi po kami sa pasensya sa taong bayan. No? Kami nagkamali po doon sa salitang kahit si Marcos magsalita, matutuwa ang taong bayan na ako si Marcos, pasensya na kayo, na i-type ko sa Facebook na nahuli na. Ganito, pero pag nilinaw pala, hindi pala saktong words yun na nagamit ko. Di ba? Para lumalabas, ginagawa nyo, hindi si John Vic nagsabi nun, hindi kami. Parang gano'n, lumilitaw Noong Martes, kinumpirma ng Malacanang na wala na sa Czech Republic si Ko. Bagkus,
ay nakatawid na sa ito sa patungong France kung saan ito humingi ng political asylum. Wala na, naka-asylum na. Matagal na to. Hindi na makakano to, uwi to. Ang kaganapang ito ay ikinadismayan mismo ni Pangulo Marcos. Nadismaya pa siya. Naniniwala naman ang ilang senador na kongresista na may palpak na opisyal ng gobyerno sa pagsigurong hindi makakawala mula sa mga otoridad ng Mexico. Alam mo, palpak talaga. Baka nga hindi nahanap yan eh, di ba? Kunwari lang sabi lang eh. Nagsorry si Rimulya sa kanyang pahayag na maibalik sa Pilipinas si Ko sa loob ng 3 linggo. Inamin nito nagkamali siya sa pagtaya ng proseso sa pagpapauwi sa taong nahuling walang kaukulang travel document ay pareho lang ng sistema sa Pilipinas. Anya, hindi pala kapareho ng sistema ng Czech Republic at Pilipinas. Maniwala ako sa iyo. Alam mo, pag Pilipinas sa Czech Republic talagang magkaiba. Ano ba naman kotakan mo na iisipin mo na ang Pilipinas sa Czech Republic parehas lang? Dapat sa simula pala naisip mo na magkaiba yan. 'Di ba? Ano ba naman yan? Meron ba naman tao nag-iisip, ay, baka magkaparehas ng batas ng Pilipinas sa Amerika, o kaya Japan, o kaya Taiwan. O ilapit-lapit natin, ang Pilipinas sa India, baka magkaparehas. Lahat ng bansa, magkakaiba tayo ng rules. Magkakaiba tayo ng batas na pinag-uusapan dyan. Hindi mo naisip yon? Ano ba naman yan? Bagay, huwag kayo mag-alala, kakalaglagan yata sila. Pero huwag kayo papadasdas, baka drama lang to ha. Di ba? Baka drama lang to. Kasi alam nyo kasi nakapokus sila kay Sara. Di ba? Nakapokus lahat ngayon kay Sara. Konting sundot sa krisis, tuk. Sara na naman. Di ba? Wala sila inatupag po talaga kay Sara. Para lumalabas, pinakamasamang politiko si Sara. Sa mata ng pinapalabas. Yung mga taong bayan naman iba, nakikihalo naman. Si Sara lusta, yayaw namin. Di ba? Yun, mga mapagpaimbabaw yun mga yun. Sigurado ako. Maghanap ka ng isang galit kay Sara. Maghanap ka. Ako maghanap ka ng galit kay ano. Halimbawa, ako galit ako sa isang politiko. Actually, wala naman akong galit sa politiko eh. Kagaya ni kay Pinky. Hindi naman ako totally galit kay Pinky. Bakit? Hindi porket si Pinky hindi nag-iimbestiga ngayon, ayoko na pagkatao niya. Hindi ako ganon. Si Pinky gusto ko kahit yung nakaraan niya. Pero ang ayoko lang kay Pinky yung ginagawa niya ngayon. Pero kung halimbawa lumipas yung panahon na to at iba namang ginawa niya, gusto ko siya. Ganon dapat. Eto mga to, pag gumawa ang mga Duterte ng kapalanggot na kasalanan, lahat ng bagay ayaw na niya. Yan ang ayaw ng Panginoon Jesucristo, saka ng Panginoon Diyos. Ayaw yung kanyang ugali. Yan yung mga talaga sinusunog sa impyerno. Ayaw yung kanyang ugali. Yung lahat ng bagay, akala mo konting pagkakamali, lahat ng bagay mali na sa kanya. Di ba? Di ba, yun naman paningin ng mga loyalista ngayon sa mga Duterte, inya si Sara, walang gagawin masama, pa naging presidente, walang gagawin mabuti, pa naging presidente yan. Di ba? Dapat punahin mo lang yung conscience na nagkamali. Halimbawa ako, si Junior. Si Junior, hindi ko naman talaga totally ayaw ko eh. May mga bagay lang ako ayaw ko sa kanya at marami pagkukulang siya. Para sa akin pero may mga bagay din naman maganda na gagawa ni Junior para sa Pilipinas. Yan dapat, ganyan tayo humatol dapat sa tao. Dahil naniniwala tayo, hindi lahat ng tao, palpak lahat ng ginagawa. Di ba? Sa kanila, palpak lahat eh. Marcoleta, palpak yan. Lahat ng gagawin ni Marcoleta, palpak eh. Biruin mo, kahit si Kiko Barsaga, palpak sa kanila. Si Libiste, palpak sa kanila. Si Libiste, sige, para gabi, palpak. Pero yung sabihin ni Libiste na tanggalin yung 12% VAT sa langis, mali pa rin. Kasi si Libiste nagsabi, yan ang nagagawa ng galit sa puso. Galit ako kay Libiste. Ibig sabihin pala, pag si Libiste nagsabi ng 12% VAT, tanggalin, galit ka pa rin. Para sa taong bayan na yung 12% na yun, galit ka pa rin. Pinaiiral nyo kasi galit nyo eh. Yan ang sasabi ko sa inyo. Hindi porket galit kayo sa tao, lahat ng gagawin niya, galit na kayo. Sabi ko nga, di ba si Pinky? Galit ako sa ginagawa ni Pinky ngayon. Sa investigasyon, ayaw niya mag-imbestiga. Pero hindi ko pwedeng limutin yung ginawa niya noong paman sa Pilipinas. Marami din siya na nagawang investigador. Magaling talaga siyang investigador. Ganyan dapat humatol tayo. Di ho ba? Eto mga to, pag sinabi niyang galit siya, habang buhay, galit niya. Di ba? Eto, kagaya ito. Hindi na sila mapakali kay Sara. Kaya lahat ng yung focus nila, yung accuracy nila para sa taong bayan, hindi nila mapokusan. Nakapokus sila kay Sara eh. Painggan natin itong kay Harold Respicio at kay dun tungkol kay Sara Duterte ha. Alam ko, excited. Sandali. Hindi yan. Kayong lahat.
Pag nakalusot si Sara bilang presidente, lahat kayong mga nasa Committee on Justice, alam ninyong mali ang ginagawa ninyo. Naku, yari kayo. Yeah, pag nakalusot si Sara. Ombudsman Remulla, alam mong nagkukulang ka sa trabaho mo. At kayong mga nasa BIR, mag-ingat kayo sa ginagawa nyo. Kaya yun ang sinasabi ko kay President Bongbong Marcos, mag-ingat ka sa ginagawa mo, BBM. Kasi itong mga ginagawa mo ngayon ay hindi tama. Paano kapag naging presidente si VP Sara Duterte? Lalo na't ang taong bayan ngayon ay ang sentimiento ay hindi nila gusto. Hindi nila iniisip yan. Hindi nila iniisip yan. Ganito na lang eh. Palagay natin si Sara hindi gaganti. Na pag ba naging presidente hindi nagaganti, papatawarin niya lahat ng nagkasala sa kanya. Okay, papatawarin niya. Pero yung taong bayan, nagalit na galit sa kanya, at di mo papapatawad siya? Hindi, lalo magkakagulo, lalo magkakawatak-watak sa bayan ng Pilipino. Yan sinasabi ko sa iyo. Dapat talaga may magpapakumbaba ka. Kung nagkamali ka, di mali ka. Diba? Saka wag yung overpower ka sa kapangyarihan mo. Kala mo kung sino ka na. Ginagawa mo kay VP Sara Duterte, ano na lang ang gagawin nila sa'yo? Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade and Admar. Opo. Sir, ngayong araw nga ay inasa magpapatuloy nga itong sinasagawang hearing ng Kamara kaugnay nga dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ang kanyang may bahay na si Attorney Man Scarpio ay naghain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kamakailan laban nga dito sa BSP, sa AMLAC at maging sa ilang kongresista sa Kamara, kaugnay nga doon sa pagpapalabas ng bank records o transaction records ng Vice Presidente. Ano ba ang inyong pananaw hinggil nga po dito, Attorney? Tama yung kaso na yan kasi nasa Data Privacy Act kapag ang mga bagay na secret at confidential ay bawal ilabas. Ang bank accounts ba ay secret at confidential? Opo, except in cases of impeachment. Pero ang tanong, itong case na ba ito ay impeachment case na? Hindi pa po dahil ang kaso, kapag tatanungin mo ang Black's Law Dictionary, ay isang bagay na naglalabanan yung prosecution tsaka defense. Pero itong bagay na ito ay nandoon pa lamang sa complaint ng isang private na individual tapos sinecheck ng mga members of House kung okay itong complaint ito para dalhin bilang official complaint papunta doon sa impeachment court. So wala pa ngang articles of impeachment, wala pa yung formal complaint sa isang impeachment case. Ibig sabihin nasa accusatory stage pa lang sila. So wala pang impeachment case. So hindi pwedeng ilabas yung mga information tungkol sa mga bank accounts ni Bibi Sara at ng kanyang asawa. Pangalawa, kahit sabihin natin impeachment case Ito ang isa. Ito nakapagtaka. Ito nakapagtaka lang to Isingit ko lang, naalala ko kasi. 'Di ba sabi ko nga masyado na silang overpower na. Kagaya nito kay Boying. Sino ba, isingit ko lang kay Gutesa, baka kasi makalimutan ko Sino ba ang nagkaso ngayon kay Martin? 'Di ba yung ombudsman sabi, at kaya ang kaso kinuha doon sa pahayag ng Gutesa at saka 18 Marines. So, ano ba talaga ang balak nila? Tapos itong mga to ayaw imbestigahan ng 18 Marines. So, nalilito lahat. So, lumalabas ba? Ito ba ay kaya si Boying kumikilos? Dahil pasimple siyang lumalaban ngayon sa... Kasi parang lumalabas, nilalabanan ni Boying yung mga nagtatanggol sa administrasyon. Kasi maraming nagtatanggol sa administrasyon ngayon na peke daw si Gutesa, peke daw si 18 Marines. Tapos si Ombudsman, kumuha siya ng pahayag laban kay Martin doon sa Gutesa pati kay 18 Marines. So nilalabanan ng mga Remulla ngayon ang Malacanang. Tapos ngayon nilaglag si John Vic. Duda lang ako pero nakakamoy. Mga ilang buwan siguro baka yung dalawa na yan mga yaw na. Sa akin lang sa pagmamasid ko lang. Chore lang yun Tapos ito kasi ang focus kasi nila kay Sara Kaya yan ang nangyayari sa inyo, away-away kayo, gulo-gulo kayo. Impeachable offense at ang isang impeachable official ay pwede lamang siya ma-prosecute for impeachment sa mga bagay-bagay na ginawa niya habang hinahawakan niya yung position niya habang isa siyang impeachable official. So ibig sabihin habang bilang Vice President si VP Sara Duterte. Kaso nga lang, ang hinuhukay nila ay yung mga impression before pa siya naging Vice President. Bawal po yan. Pangatlo, hindi mo rin pwedeng hukayin
yung mga information tungkol sa bank accounts ng isang tao na hindi kasama sa impeachment. Yung asawa ba niya na si Attorney Carpio ay impeachable officer? Hindi naman po. So bawal po isama ang kanyang pangalan. So bawal po. Ang mga bagay po na ito ay in violation doon sa Data Privacy Act in relation sa bank secrecy law, at nandun din sa bank secrecy law na yung mga covered institution at ang kanilang mga representatives, yung mga binigay na rineport ng mga covered institution doon sa AMLAC tungkol sa mga covered transactions at mga suspicious transactions. Bawal ilabas po yan dahil secret po yan. At makikita natin doon sa purpose mismo ng Anti-Money Laundering Act, nakalagay doon na overall, pinoprotektahan natin yung secrecy ng bank accounts. It is a policy na hindi natin i-divulge yung information about sa bank accounts except kapag nagre-report ng covered transactions at suspicious transactions. Pero ibig sabihin, outside ng reporting ng isang covered institution papunta sa AMLAC ng mga covered at suspicious transaction, in any case, wala dapat na ma-divulge na information tungkol sa bank account ng kahit na kaninong tao. So bawal po yan. At meron ding isang related case na sinampa si Attorney Carpio doon sa RTC para i-prohibit yung pag-divulge ng tax returns. Hindi po ba? Isa pang magandang provision doon sa tax code natin. Nakalagay doon lahat ng information about sa income, about sa estate, about sa business ng kahit na sinong tao ay bawal ilabas ng kahit na sino. Grabe. Nandun sa Ibig sabihin talaga, eto mga to, labag na sa batas ang ginagawa. tax code yan. At except in aid of legislation at during executive session. Itong bagay na ito na ginagawa ba ng committee? Kaya pala si Marcoleta, relax na relax siya ngayon, di ba? Pansin nyo? Pansin nyo, tinanong siya, di ba, ng media, naka-prepare ba kayo sa impeachment? Hindi, di ako nagpe-prepare. Kasi sisiw eh. Sisiw kay Senator Marcoleta. Alam niya, pasikot-sikot dito eh. Maniwala kayo. Ito eh, walang paruto. Ang gagawin lang dito, para siraan lang pangalan ni Sara Duterte, yun na lang pag-asa nila. No? Kaso hindi nila magagawa yun kasi nga, yung taong bayan, hindi naman pwede mabawasan ang botante ng taong bayan eh. Ba kay Sara? Ibig mo sabihin, ako halimbawa ko, nakita ko lang si Sara siniraan tapos ayoko na mag-Sara. Hindi ganoon ng Pilipino. Maliban na lang ako yung Pilipino, matanda na, senior na, tapos biglang pumanaw, hindi siya makakaboto. Yun lang ang dahilan para mabawasan yung boto kay Sara. Yung pagpanaw ng isang tao bilang natural cause ng kamatayan. Hindi na makakaboto yung tao. Pero yung sasabihin mo na, yung mga dating Sara na dismaya, tapos hindi na iboboto si Sara, walang ganon. Bihira yung sigurong ganon. No? Bagkus na dadagdagan pa. Kasi ang tayo sa mga Pilipinas, kahit sa buong mundo, kung sino yung mga naapi, dun yung tao eh. Tandaan nyo eh. Ano na yan eh, algorithm na ng mundo yan eh. Kung sino yung naapi, yun ang pinagpapala. Di ba sinabi ng Biblia yan? Kung sino yung nagpapakababa, siya yung tinataas. Kung sino yung nagpapakataas, yun ang binababa. Ano na yan eh. Kumbaga scientific, ano na yan eh. Competition ng mundo eh. Kaya si Sara inaapi. No, si Sara mananalo, tamo si Marcoleta inapi. Ano nangyari? Naging senador. On justice in age of legislation, hindi po. Ito po ay isang quasi-judicial proceedings nila. Hindi po ito in aid of legislation. Ang in aid of legislation ay para gumawa ng batas. Gumagawa ka ng isang bagay para makatulong sa paggawa ng batas. Hindi po ito in pursuant o hindi po ito in aid of legislation. So lahat po ng gusto nilang ilabas tungkol sa tax returns at tungkol sa bank accounts ni VP Sara Duterte ay dapat hindi nila linalabas. Opo. At pangatlong abogado na po kayong nakapagsabi ng ganyan na attorney na may paglabag na ginawa itong House of Representatives. Pero ang House Committee of Justice Chairperson mismo ay nanindigan na wala raw po silang batas na nilabag sa impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte, particular na po doon sa pagbubulgar nga dito sa mga bank records ng Vice Presidente. Papaano po yun? Sa korte na lang sila magpaliwanag. Kasama ata siya doon sa case ni doon sa prosecutor's office, kasama ba siya? Opo. Lahat ng tao na nag-divulge ng private information, doon na lang kayo masusukat dahil legal question yan. Malinaw naman ang nakalagay sa batas Data Privacy Act. Lahat ng confidential information bawal ilabas. Confidential ba yung bank account? Confidential po. Confidential ba ang mga transaction before nakaupo si VP Sara Duterte as VP? Confidential po. Confidential ba yung bank transaction ng isang private na tao? Hindi bank transactions ni VP. Confidential po. At confidential ba kapag nasa
nasa Committee on Justice pa lamang at wala pa sa impeachment court. Kailangan nating i-define kung anong definition ng cases of impeachment na nandun sa bank secrecy law. At nagtitiwala ako kapag i-consult mo yung Black's Law Dictionary at kung mag-i-interpret ang ating mga justices, ay i-interpret nila yun as something na nandoon na sa Senate trial. Isipin po Kasi natin. ganito lang yun eh. Dapat natural yung pera. Tama siya sabi ni Harold Respicio. Hindi mo pwedeng pagbatayan yung dati nakaraan ng Pangulong ginagawa, dating Vice President na ginagawa niya. Halimbawa, hindi naman niya ginawa ni Vice President Sara Duterte sa termino niya yung nakita dun sa pinakitang ebidensya. Hindi pa siya Vice President dun eh. Parang sabi ko nga parang ganito, ako ba, tatakbo akong Vice President? Marami akong ginawang kalokohan, tapos nagbagong buhay na ako. Yung naging Vice President ba ako, pwede mo sa akin pang-impeach yun? Yan, si Munting Kaalaman, dapat i-impeach siya kasi maraming kalokohan noon yan. Ganun ba yun? Katanggap-tanggap ba yun? Dapat, saklaw dun sa pagiging Vice President niya, yung sisilipin sa kanya para ma-impeach siya. Dito hindi eh. Sumisilip pati sa 2027 yung transaction sinisilip na eh. 'Di ba? Nilalaliman na eh. Dapat yung natural lang. Kung talaga may pagkakasala si Sara, doon lang sa natural na makikita ang ebidensya. Hindi yung kakalkali mo pa yung napakalalim na sitwasyon. 'Di ba? Oh. Kasi lahat tayo may baho eh. Pag kinalkal mo lahat ng kada tao sa Pilipinas, may baho eh. Dati isa ng ganito, dati isa gumamit ng ganyan, dati isa, 'di ba? Lahat tayo may kasalanan eh. Nandito po kasi tayo dito sa Committee on Justice pa lamang, nandun pa lang tayo sa pag-gatekeep natin ng complaint. Hindi tayo pwedeng maghanap ng mga ebidensya na wala doon sa complaint. So sabi po ng Supreme Court na lahat, pati dito sa Committee on Justice, yung principles ng due process ay nag-a-apply. At nandun sa House Rules na lahat dapat ng mga aligasyon mo na nagko-constitute ng offense ay nandun na dapat sa complaint. Kaya nga, kung ano yung dapat yung explanation kung bakit yung mga specific transaction dapat na nandun sa AMLAC during VP tenure ni VP Sara Duterte ay na-identify na at meron na dapat ebidensya at aligasyon tungkol sa kanilang nature at dapat pasok na siya sa kahit na anong offense na nalalaglag sa mga grounds for impeachable officer. Kaso nga lang kasi ang nangyayari ngayon, sinasabi nila, Harold, nakita natin na merong bilyong-bilyong salapi sa AMLAC transaction. It begs the question, saan nakuha yung mga transaction na yun? Yun nga ang problema eh. If it requires begging the question, ibig sabihin hindi sufficient yung complaint. Kasi dapat nandun na mismo yung complaint kung bakit merong ganong kalaking pera, anong dahilan at meron ka na dapat ebidensya. In the first place, na-identify mo na dapat yung mga transaction ngayon. So kung nagbe-beg pa siya ng question, ibig sabihin, hindi pa siya na-allege sa complaint at kapag hindi siya na-allege sa complaint, ibig sabihin hindi siya pwedeng pag-usapan dito sa Committee on Justice. And violative yan ng due process. Opo, at kung pakikinggan po ninyo at babasahin naman itong mga komento ng mga kritiko ng Vice Presidente, ang sinasabi po nila ngayong nabulgar itong yaman na di umano ni Vice Presidente Sara Duterte ay ibig sabihin ay talagang itinago ng pangalawang Pangulo itong kanyang yaman. Tama ho bang ganun na naratibo, attorney? Hindi totoo yan. Kahit ako, negosyante rin ako. Ang daming dumadaan na pera sa mga bank account ng negosyo namin. Kahit na sinong negosyante, tanungin mo. Maraming pumapasok, milyon-milyon yung pumapasok na transaction. Milyon-milyon din yung lumalabas. Yun nga sabi ko, yung kakilala ko na lang eh. Hindi naman ganun kayaman eh. Kumikita lang siya sa isang buwan ng kanyang shop, 700 to 600,000 na isa sa shop niya. Ang kita niya sa isang buwan, sa shop niya, clinic niya, 700 to 600,000. Kahit sa mga dental clinic, tanongin sa mga dental clinic, magkano kita nila isang buwan. Tanongin nyo. Ito bigyan ko yung kwento Dental clinic, yung hindi pa matao to natural lang Magkano pa bunot? 1,000 na. Magkano pasta? 1,500. Depende sa laki ng sa butas, bisan 2,500. Palinis magkano? 1,000. Minsan linis bunot kasama 3,000 kagad, isang pasyente lang. Yung adjustment ng brace 1,500. Di may 4,500 kagad siya isang araw. Yung pa lang yun, 2 pasyente pa lang yun ang daming pasyente nakapila sa kanya. Ang pasyente niya nasa 15 o nasa 20 yung pasyente lagi araw-araw. Naka-appointment pa. May nagpapabrace, may nagpapabunot, may nagpapalinis, may root canal. Ang dami. Magkano kita? Ako may kakilala ko ng dentista, kita niya sa isang araw 70,000 pa mababa. 70,000 isang buwan. Isang araw sa 10 araw, 700,000. Totoo.
Sa 30 days, ilan? Milyon. O pag pinasok sa bangko yun, daming transaksyon no, palabas-labas. Di ba? Malaki negosyo to. Clinic pa lang yung pinag-uusapan. Ito, sila Sara, may mga negosyo. Ibig sabihin ba, kung magkano yung pumasok at lumabas na total, ganun ka yumaman? Kung minsan nga, kadalasan ang negosyo nalulugi pa eh. Mas madami pa yung lumalabas kaysa sa pumapasok. Tama. So in other words, yung ikayayaman mo, baka negative pa. So kahit sabihin mong yung gross amount of transactions na nandun na nakareport sa AMLAC ay bilyon-bilyon, kung lugi ka rin sa mga transaction mo sa negosyo, yung difference sa SALN mo ay negative pa nga dapat. Mas lalo pa nga dapat bababa kasi mas magastos ka eh. So yun, ganun po. Para ka lang naliligo ng tubig niyan. Hindi ibig sabihin na kapag nag-igib ka ng 2 timba pampaliligo mo, pagkatapos mong maligo ay meron ka pa rin 2 timba na tubig. Kasi itatabo mo pa rin yun at ibubuhos mo sa sarili mo. Gagamitin mo yun pampaligo. Hindi mo ikayayaman yung mga dumaan na tubig sa timba mo. Hindi mo ikayayaman yung mga dumaan na pera doon sa iyong mga bangko kasi mga transaksyon yun ng iyong mga lehitimong business. Tama. At kapag nalugi ka pa, yung ikayayaman mo ay negatibo pa kaya hindi yun magre-reflect sa SALN. Therefore, hindi ka pwedeng mag-deduce ng malicious conclusion tungkol sa mga bagay na yan. Hindi mo pwedeng sabihin na porket hindi na-reflect sa SALN ay hindi niya na-report yung totoong yaman na niya kasi it doesn't follow from the amount of transactions. Under ordinary course ng businesses, kung minsan nga, by default, nalulugi pa yan eh. So, hindi mo pwedeng sabihin na porket hindi na-reflect yung bank transactions, ay dapat ay mali na yung kanyang pag-report ng kanyang net worth. Tandaan natin, ang net worth, SALN, ay snapshot yan ng yaman mo. Kumbaga sa negosyo, parang balance sheet mo yan sa huli. Kung baga naman sa AMLAC transaction, ayan yung parang profit statement mo na sinasabi niya yung pumapasok na pera at saka expenses. So kapag may kita mo sa income statement, naka-receive ka ng 1 billion mula sa customer mo, pero naglabas ka rin ng 1.5 billion in expenses, ibig sabihin yung net income mo, negative pa. Therefore, yung maidadagdag sa yaman mo, negative din. Hindi tataas yung balance sheet mo or yung statement mo of financial position. Isa akong CPA, isa akong accountant, alam ko yung bagay na yan. Itong mga nagtatanong, palibasa kasi hindi nila alam yung difference ng flow of transactions and the state of financial affairs, of financial position. Hindi ka pwedeng gumawa ng conclusion or ng conclusion na hindi accurate yung financial position porket maraming volume of transaction doon sa flow ng kanilang bank accounts. Opo. At malinaw, attorney, na hindi po proper venue itong House Justice Committee kung saan ilalanta ditong mga bank records ng Vice Presidente. Sabi mo nga, dapat sa impeachment court, which is yung Senado mismo, dapat doon na mismo, diniretso na lang sana ng House Justice Committee na aprubahan o baga ideklara, ituring na lang na may probable cause para dire-diretso na sa Senado. At doon, kung gustuhin talaga nilang ilabas itong mga bank records, yun ang proper venue, attorney, at wala pong nilalabag na batasyon. Doon ang proper venue at isasabi na dapat yan ng court, impeachment court, dahil papasok siya sa exception ng bank sector. Ako, hula ko dito ibabasura to ng Supreme Court. Hula ko lang ibabasura to. Maraming mag-iiyakan. Maubusan sila ng bala. Inuubusan nila yung bala nila ngayon eh. So yun, sa susunod, wala silang pambara kay Sara. Sa 2027, wala na silang gagawin kundi manira na lang. Wala na sila eh. Hindi madaan sa impeachment, di manira na lang. Gagawin tamo. Ano yan eh, kumbaga desperate mode mo eh. Talagang, alam mo yung paranoid ka na, yung isang tao na sigurado mananalo na pero ikaw ay talunan ka. Ano ka na eh, lahat ng klaseng gagawin mo, lahat, susugal ka, lahat, alam ko, hindi ko ba napakasakit yung ganung pakiramdam. Ayoko maranasan yung ganung talunan ako. Ayoko. Kahit sa sports, na ako nag-sports ako, ayoko yung maranasan ako ng sobrang talunan ako. Basketball. Nag-basketball ako. Yung tambak-tambak ako sa basketball, ayoko nung ganun. Tambak-tambak ka. Talagang tinambakan ka ng kalaban mo. Talagang, pati, kahit saan larangan, ayoko talunan ako ng sobra. Talagang gagawin mo, iba yung pakiramdam pag natalo ka eh. Kaya itong mga to, gano'n pakiramdam itong mga to, talunan. Na alam nila si Sara number 1 pa sa survey. Tapos talagang pumapabor pa kay Sara lahat ng mga, iba nagbabalitaran pa, napunta pa kay Sara. Naku, sakit nito. Kuya Eddie, sakit nito. Tama lang yan, mamatay kayo sa sakit.
sa hirap ng inggit. Act na in cases of impeachment, because that is a true impeachment case. Itong bagay na ito na nasa Committee on Justice, hindi pa yan case. Complaint pa lamang na ina-assess pa lang nila. Wala pang case dahil wala pang kalaban. Mm-mm. Kasi sa impeachment case, ang prosecutor dyan is yung House. At ang kalaban, yung defense, ay yung impeachable officer. Dito, wala pang articles of impeachment. Ang articles of impeachment, yun yung nagsisilbing complaint doon sa impeachment case na dinalodge doon sa Senate. So wala pa tayong impeachment case. Kaya Opo. mali po ito. At obligasyon ba talaga ng Vice Presidente na ilabas yan doon sa House Committee on Justice o karapatan niyang wag ilabas? Ganun po, attorney. Ano bang mas tamang terminong gamitin? Huwag siyang lumabas. Huwag nga siyang mag-participate doon eh. Kasi kung in the first place, kulang naman na yung kanilang allegations, huwag ka nang magpakita. Halimbawa, kapag ginasuhan ka ng kaso, kulang yung mga elements of the crime, walang allegation of facts that would constitute that would meet the elements of the crime, huwag ka nang magpakita sa case. Kasi baka pagpunta mo doon, tatanungin ka pa ng kung ano-anong bagay, mapapaamin ka pa. To begin with, wala naman na silang kaso. Kung susundin lang talaga nila ang batas. Itong mga nandito kasi sa House Committee on Justice, hindi sumusunod ng batas at hindi sumusunod ng kanilang sariling rules. Ang nakalagay doon sa rules, dapat lahat ng allegation of facts that constitutes the offense na pwedeng grounds for impeachment ay dapat nandoon na. Hindi mo na dapat hahanapin pa. Hindi ka na dapat magsasabina pa para mag-add ng additional fact para lang mabuo yung elements ng offense. Kasi nga, in itself, hindi naman... Kaya yung mga nakaupo dyan, yung mga crocs dyan, nakaupo dyan, pag titignan kaya lahat ng salin yan, pag-imbestigahan lahat na pati AMLAC kung ilang transaksyong ginawa nila, kung ilang pumasok sa bangko, imbestigahan ko saan galing yung mga pera. Tingnan natin kung talagang anong sasabihin nila. Yung katulad ng ginagawa nila kay Sara ngayon. Tapos sabi, tanggalin sila sa pagiging congressman, no? Ano kaya pakiramdam nila, no? Offense na maraming transaction sa AMLAC, di ba? Ikaw at ako, kapag nagtatransact ka sa bangko, automatic covered yan, reported na kagad sa AMLAC. Hindi yun offense na marami kang transaction na malalaki. At hindi rin offense na hindi reflected yung mga transaction mo na yun sa SALN kasi walang relation yun. Hindi mo pwedeng i-deduce yung amount ng SALN from the transaction mo from AMLAC. Kasi hindi natin masasabi kung magkano yung neto mo as income or additional doon sa ikinayaman mo. So, walang offense. So, kung naghahanap ka pa ng additional information, nagsasabina ka pa anong dahilan kung bakit may mga ganong transaction, bakit hindi mo na declare dun sa SALN mo. Kung naghahanap ka pa ng additional fact other than what you already have, ibig sabihin, you're begging the question, naghahanap ka ng additional fact, fishing expedition. Tama. Naghahanap ka pa ng mga bagay-bagay na wala sa complaint and violative yan doon sa House Rules. Tama. Kasi nandun sa House Rules na dapat lahat ng facts constituting the offense ay alleged na dapat. Papasok nga yung question na yan pagdating sa question ng sufficiency in substance. Tama. Kasi sufficiency in substance requires the determination whether all the facts alleged meet the elements of the offense for impeachment. So, yun nga, malinaw, grave of abuse of discretion na nun nung ipinasa nila dun sa substance, sufficient in substance. Pero ngayon, nasa probable cause. Kapag probable cause, ibig sabihin lamang ay at least meron na dapat allegation ng elements of the crime. Tapos maniniwala ka kung 50-50 probably ba na nakomit na tao na ito yung crime given itong mga allegations. Kung kulang ka ng allegation about sa specific offense, kulang na kulang talaga yung complaint mo. Again, inuulit ko, given yung mga AMLAC allegations, yung AMLAC information at yung SALN document, walang offense, hindi ba? Walang offense, walang unlawful na nasabi. Ngayon, naghahanap sila ng additional facts through interviewing witnesses para i-feed yung missing unlawful element para makapag-establish ng offense. Kapag dito mo lang ginagawa yung bagay na yon through interviewing witnesses, ibig sabihin, nag-fetish ka ng ebidensya, nagdadagdag ka ng facts beyond ng what is already doon sa complaint. Therefore, violative yan ng due process. Against yan sa House Rules. Biruin mo alam ni Harold yan. What if pa kaya ng Korte Suprema? Hindi alam yan. Alam yan. The requirement ay nandun na dapat lahat ng facts doon sa complaint. At sabi ng Supreme Court, kapag violation yan, kapag violative yan ng due process,
Yan pa lamang sa Committee on Justice, illegal yung ginagawa nitong proseso. At Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito talaga, kitang-kita nyo talaga. Lahat sila naka-utoon lang kay Sara Duterte. Okay lang yan, sige. Pero sabi ko nga sa inyo, ang teorya ko, away-away ang bandang huli pag malapit na si Sara. Na pag ito napawalang sala, away-away yan pati sa admin. Away-away yan. Oo. Ako, di ba, tataka ako, sabi ko nga bakit, ako, tataka ko bakit si Boying kumuha ng ikakaso dun sa pahayag ng 18 Marines at kay Gutesa, ikinaso kay Martin. O, dapat yun, doon sila matawagan ng pansin Bakit kumuha si Boying doon sa pahayag ng 18 Marines at kay Gutesa para ikaso kay Martin? Yun ang katawag-tawag pansin kung bakit. Di ba? Yan, hindi nila maimbestigahan yung flood control na yun. Di ba? Kasi masusurbol nila yung flood control na yun kung sino mastermind Yun ang ayaw nila Di ba? Yan ang isipin nyo, alam kung bakit inano ni Boying yun. Di ba? Kaya ako ramdam ko from now ngayon, wala pang 2 linggo, tamo, mag-aaway-aaway na yung mga yan. Lapit na, konti na. Lalo kay Saldi, di mahuli-huli. Lapit na. No, tapos ito, mabibigo sila kay Sara. Malapit na. Konting-konti na lang. Oo. Hintayin nyo lang. No, sila mag-aano dyan. Sila mag-aaway-aaway na dyan. No? Okay, maraming salamat. Isang makabulong talakayan. Paalam po sa inyong lahat.